Wala po kayo idea na nagpa-check po kayo. Good day mga idol, nandito tayo ngayon for today's video natin. Magbibigay lang tayo ng konting kwento sa binili nating motor. Eto, yung dala-dala natin ngayon, yung Honda ADV 160 na color black. Magbibigay lang ako sa inyo ng konting kwento at mag-share lang ng konti para magkaroon din kayo ng konting idea, lalo na sa mga nagbabalak bumili ng motor na bago at doon sa bumili ng mga, lalo na sa ADV 160. Ito yung kwento nito. So bumili ako sa kasa ng ADV. Kinash natin kasi medyo masakit ang hulugan di ba? Nangutang tayo para may pang-cash tayo. So ito, ayun nga. Yung binili ko siya nung December 18, 2025. Malapit na nga magpasko at saka mag New Year. So sa madaling salita, binili ko siya. Tapos inuwi ko. Nung pag-uwi ko, medyo may naramdaman akong medyo hindi maganda. Medyo matagtag siya. Tapos pagdadaan ako ng hams, sobrang kaldag niya sa likod. Sobrang kaldag ng likod niya kapag dadaan ako. Yung pakiramdam na kasi doon sa click ko, sa click 125 ko, nung nagkaroon ng damage na yung yung rubber link, ganon yung pakiramdam, yung parang nag-uuntukan yung bakal sa bakal, yung sa engine hanger niya, parang damage na nga. Tapos yun, sa madaling salita, pinalipas ko yung Pasko tsaka yung New Year kasi syempre medyo busy na tayo that time. Medyo marami tayong mga inaasikaso na, nagpe-prepare na tayo sa Pasko at New Year. Ayun, medyo hindi natin inintindi, tsaka medyo hindi kasi ako familiar nga sa ADV kung normal ba yon o hindi. Pero syempre, ang isa sa binabayaran sa ADV, syempre yung pagdating nga sa suspension. Isa nga dahilan kung bakit mas gusto ng iba yung ADV dahil nga sa suspension. Yun nga, dinala ko doon, binalik ko, kinausap ko yung manager nila. Tapos pina-test drive ko sa mechanic ko. Ito yung naging pag-uusap namin ng manager nila. Wala po kayo idea na nagpa-check po kayo. Hindi, may record dito. Okay po. Tapos hindi ko alam kung tama yung pagkakarinig ko o mali yung nasabi ni ma'am na 1 to 2 weeks. Nung tumawag ako kahapon, which is available na nga yung ORCR. Siyempre, pinalo up ko kasi hindi ko magamit ng ayos kasi nagagamit siya. Pwede siyang gamitin kaso inisip ko baka lumala yung problema. Kasi konting lubak lang, masyado siyang matagtag. Oo. Tapos, yung pinalo up ko nga, sabi dito, 1 to 2 months daw. Suspension. Ayun yung bali yun sir, yung regarding naman po dun sa unit mo as PDI naman kasi talaga sir, hindi kasi talaga siya ma-check halos lahat ng motorcycle. Tapos ngayon sir, since nga po yun nga, katulad ng advice na once na may problem, anything, so dadatay sa warranty. Sa naman sir, sa date naman sir kasi, hindi naman siya totally umaabot ng 2 months. Kasi depende po siya talaga sa Ngayon, ako sir, ayoko magbigay sa inyo ng details ang exact. So, ang gagawin ko po is, i-check ko po muna first is yung document nila kung nasend pa talaga sa warranty. Tatawag po ako kay Honda as a service center para ma-follow up po yung regarding sa details ng unit nyo. And then sir, tsaka po kita tatawagan para sa tamang feedback. Kasi ngayon sir, mahirap magbigay ng estimated date. Kasi first time po namin na sa ADV, suspension. Kasi most of the time sir, fuel pump, sa PCX, yung po mga ganon. Ngayon sir, ayoko naman magbigay sa'yo ng ngayong basang date na ganon. Ang gagawin ko po is check po ako. Ako sir, guys, tatawag po kasi ako kay service department. Kasi sir, ang parts po is pumupunta po siya galing sa Batangas, sa HPI. Tapos syempre po may logistic pa po tayo doon. Kaya kailangan ko po makipag-coordinate muna kay coordinator namin para sa service department. So yung coordinator namin, siya po yung mag-check doon. If ever naman kasi sir na may available na po talagang
suspension doon, pwede naman tayo. Yun nga lang sir, sa days, umabot talaga siya ng may mga cases na weeks, months, depends naman sa parts. Pero kung may available namang parts talaga sir, hindi naman siya ganun na umabot ng 2 months. Pero yun nga po, naiintindihan ko naman po kayo sa part nyo. Diba? Ang gagawin ko sir is i-check ko muna kasi mahirap naman din magbili talaga ng basta-basta date na gano'n. So kausapin ko muna sila wait. Mabait naman si madam, tsaka approachable naman. Magaling siya kumuha ng magaling siya kumuha ng loob na magpahupa ng galit. Siyempre, 'di ba? Bago yung motor mo tapos yung ine-expect mo na gano'n. Iba yung matatanggap mo. Merong iba sa matatanggap mo. Ang nangyari kasi, kaya ako nasabing may problema talaga kasi yung bayaw ko may ADB rin. So, hiniram ko tapos din-drive ko. Medyo ang layo nga ng diferensya. Napakalayo ng diferensya niya. Kaya, ayun, nagpasya ako na bumalik doon sa kasa. Tapos, yun na nga, kinausap ko na yung manager. Tapos, pina-check sa mekaniko. 2 mekaniko nila yung nag-check. Tapos, pina-test drive ko rin para maramdaman din nila yung nararamdaman ko nga na makaldag sa hams. Tapos, matagtag masyado. Tapos ayun, ang naging diagnose nung 2 mekaniko nila, suspension daw, inalog-alog nga. Under warranty pa naman siya. Nag-request ng bagong suspension, yung Showa, syempre. Tapos nag-antay ako ng mga 3 weeks, medyo naggalit-galitan pa nga ako nun. Para medyo mapabilis nga, syempre, mayroon din tayong mga plano. Meron din tayong mga plano na pupuntahan. Siyempre, gusto natin yung dala nating motor, yung maayos, siyempre. Kaya nga, bumili tayo ng ganitong motor eh. Tapos, ayun, nag-usap kami ni Madam, suspension. Eto na, dumating na ngayon yung suspension. Di pinalitan na ng bagong suspension. Tapos, yung pag-uwi ko, nawala naman yung kaldag sa hams. Parang nawala, gano'n. Sabihin natin nawala. Nabawasan. Pero sobrang tagtag niya pa rin, mga idol. Sobrang tagtag niya. Sabi ko parang hindi ito yung ADB na hinahanap ko. Tapos, parang hindi talaga ako mapakali. Ang ginawa ko, bumalik ako sa kasa. Tapos sinabi kong gano'n. Kasi may hinala na ako. Yung una pa lang, napakiramdam ko na gano'n. Ang hinala ko is yung rubber link. May napagtanungan akong mekaniko. Tapos yung sabi nga rin, rubber stopper. So ang ginawa ko, sinabi ko doon sa mekaniko sa sa kasa. Nakinig naman siya. Tapos kaya lang that time wala silang available na rubber stopper. May tinuro siya na bibilhan. So ang ginawa ko, bumili ako ng 2. Ang kagandahan naman sa shop na yon, meron silang binibentang aftermarket na rubber stopper na 30mm. Kung hindi ako nagkakamali, 30mm. Mas makapal siya, mga idol, sa mas makapal siya sa stock. Mas makapal siya. Pinakabit ko na, dumating na. Bumili muna ako, tapos pinakabit ko. Tapos sobrang mga idol, sobrang hirap ikabit. Yung fairing sa gilid binaklas. Tapos tinanggal pa nila yung yung ehet. Pag medyo hindi ka pamilyar at hindi ka sa pagkabit nito, medyo mahirap. Pero may mga nakita ako, madali lang naman pala. Medyo may diskarte lang. So hindi naman natin masisi sila kasi syempre hindi naman siguro nila madalas na i-encounter yung ganong case, yung ganong problema. So ayun, nakabit na nga nila. Pagkabit nila, yun, jackpot na. Naramdaman ko na yung hinahanap ko sa ADB. Naging okay na siya. Tapos tinakbo namin ng Zambales. Sobrang smooth niya na. So ayun yung mabibigay kong konting tip, konting aral doon sa mga bibili ng bagong motor, lalong na sa ADB. Pinakamaganda, i-test drive nyo. Pag test drive nyo, kapag naramdaman nyo na parang kumakaldag yung likod, sa may bandang likod nyo siya mararamdaman kapag rubber stopper yung problema. Kasi sabi ng kakilala kong mekaniko, medyo marami daw issue sa bagong ADB talaga yung rubber stopper na yan. Ayun, kaya sa tingin ko maraming nakabili ng ADB na syempre hindi naman lahat, yung mga hindi marereklamo kagaya ko. Ako kasi mareklamo
Yung mga hindi marereklamo kagaya ko, syempre, siguro tingin nila okay na yon, yung ganon. Kaya ipacheck nyo. Tapos ang suggest ko, kapag medyo matagtag, medyo makaldag yung likod, ang suggest ko sa inyo, sa mga naka-ADB bumili kayo ng yung isang makapal, kung hindi ako nagkakamali 30mm yata. Tapos ipapalagay nyo sa ibabaw, ilalagay yon sa ibabaw. Dalawa kasi yung yung rubber stopper ng ng ADB 160, sa taas at saka sa baba. Ipapalagay nyo yon sa taas, at syempre dapat doon sa mga trusted at may experience na mekaniko, kasi pag wala, guys, medyo mahirap talaga. 3 tao minsan yung gagawa, 2. Pero may kakilala ako, 1 tao lang kayang-kayang gawin. So ayun, kaya doon sa mga bibili ng bagong motor, i-check nyo maigi kung dapat maging familiar kayo sa mga bibili nyong bagong motor. Kung ano yung hinahanap nyo doon, dapat nandun. Baka mamaya merong problema, merong kulang, kasi hindi na iiwasan yung hindi na iwasan yung pagkakaroon ng na factory defect. Minsan normal talaga yan. Syempre yung ibang parts ng mga karamihan ng mga parts na na ginagawa ng ginagawa para sa motor, syempre lang din yan, mga automated machine. Syempre minsan siguro nagkakaroon din ng mga error yan, ganun. Kaya ayun, pero sa case ko, swerte rin kahit papaano, kasi napalitan ng sariwang rear shock yung motor natin. Sa ngayon, napaka smooth na. Ayos na, wala nang problema.